Hello mga farmer, meron nga pala nagtanong sa atin kung pwede ba daw haluan ng darak ng palay or darak ng mais yung mga inahin na nanganak na or nasa lactating stage na. So yun po yung ating sasagutin ngayon sa video ito. Hello mga farmer, magandang po sa inyo lahat at welcome na naman sa ating panibagong video. So, bago natin sagutin yung tanong at bago natin pakita yung ating feeding program para sa ating inahin na nanganak na. So, si White Mama ay nanganak na nung nakaraan. So, papakita ko sa inyo kung ano yung binibigay natin na pagkain sa kanya at kung paano tayo makatipid sa mga inahin na nasa lactating stage na. Okay, so samahan niyo muna mga farmer sa ating gagawin ngayon at gagaya tayo ulit ng ating mga puno ng saging, mga dahon ng Madrid de Agua kasi nga naubusan tayo ng ating mga fermented nung nakaraan. So, back to basic ulit tayo, gagaya tayo, at syempre, abangan nyo rin yung ating gagawin sa mga susunod mga videos. So, papakita ko ulit sa inyo yung ating pag-ferment ng mga gulay, especially yung pag-ferment ng puno ng saging. Isa yan sa mga requested ng ating mga viewers kung paano daw patagalin yung buhay ng ating mga puno ng saging na kung saan ay pwede natin ibigay sa ating mga alagang baboy or alagang mga manok at iba pa mga livestock na kumakain ng mga gulay. Okay, so bago tayo magsimula ay gusto ko munang batiin lahat ng mga subscribers natin, mga viewers, silent viewers man yan. At lalong-lalo na yung mga FW natin na medyo malayo sa kanang pamilya. So, Merry Christmas po sa inyong lahat at wishing you all a prosperous New Year. So, sana po ay maging maganda yung darating na taon para sa atin. At syempre sa mga di pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, so pa-subscribe na lang din po para maging updated po kayo sa mas maraming nating videos na gagawin. So, mga farmer, nakaprepare na yung ating mga gagamitin, no? Yan, so puno na saging, tsaka yung dahon ng Madrid de Agua, at syempre yung ating shredder machine. Yan, so vegetable shredder natin to. Tapos nagtatanong kung saan ito nabibili. Yan, so sa Shopee. Lalagay ko na lang yung link sa ating description at yung video, o di kaya ipipin ko sa ating comment section para meron kayong access sa shop na ating nabilhan. So yung mga farmer, gaya na tayo. So yung mga farmer, ito na yung ating finished product, no, na ating ginayat na mga puno ng saging tsaka Madrid de Agua. Yan. So dalawang pasada po ito yung ginawa natin para mas maging pino siya. Yung ganito yung itsura niya. So medyo mahirapan yung ating mga alaga sa pagkain kapag malalaki. Yan. So ito naman yung ating Madrid de Agua dito. Ayan. So ating walang kamatayang Madrid de Agua, no. So sa mga gustong order nga pala ng ating Madrid de Agua cuttings, yan, message na po kayo sa ating Facebook page ng Mauma TV. Yan, or di kaya mag-comment kayo sa ating comment section para ma-process natin yung orders. Yan, so ito yung mga farmer, wala pang 10 minutes, nakagawa na tayo ng libreng pagkain sa ating mga alaga. So napakaganda ng ating vegetable shredder machine. So ito yung isa sa mga naging rason kung bakit nakatipid kami ng almost 50% sa aming pagkain sa aming mga alaga dito. Okay, so tara, atin ang ligpitin ito. Tsaka bigyan natin kay White Mama. So ay mga farmer, update kay White Mama, no? Ayan, so gutom na yan. Hindi pa natin nabigyan ng pagkain. At ngayon po ay 7 days na ng ating mga bake dito. Ayan, so ngayon ay ilalabas natin yan. At mamaya ay tuturuan natin silang kumain. Actually, pang 3 days na natin ngayon na pagtuturuan ng pagkain. So makita ko ulit sa inyo kung paano natin ginagawa. Okay, so tara, palabasin muna natin at pakainin na natin si White Mama. Mga farmer, oh, yan. Kalaki. Buyag-buyag. So kay mga farmers, mga nagtatanong kung naghalo tayo ng darak ng palay or mais sa ating pinapakain sa
sa mga nagpapasuso ng mga inahin. So kung mapapansin natin, ayan, kita nyo yun yung granules na yan. Yan po yung ating feeds na gamit, lactating feeds. Tsaka yung pino naman, yan yung darak ng palay. So yung ratio natin dito ay 50-50, no. So sa mga nakapanood ng ating videos kung paano tayo makatipid sa pagkain ng ating mga alagang inahin, so panoorin niyo mga farmer, dyan natin diniscuss kung paano natin minix yung ating darak ng palay tsaka yung feeds na ginagawa nating pagkain sa ating mga alagang inahin para makatipid tayo sa ating pagkain. Yan. So darak po yan ng palay tsaka feeds, so para makatipid tayo. Okay, so ang pagkain natin ngayon ay 1.5 kilos, no, sa isang kainan. So ibig sabihin 4.5 to 5 kilos yung ating bibigay na pagkain sa ating inahin na nagpapadede. Okay, so syempre para makumpleto natin yung ating mga vitamins na kailangan na ating mga inahin, lagay pa rin tayo ng ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Yan, so napakakumpleto nitong feed supplement, no. So meron itong multivitamins, minerals, amino acid, electrolytes, yan, essential mga elements, tsaka probiotics. Ako saan nakatulong sa kanila, lalo na ngayon na nagpapadede siya. So kung kailangan natin na maparami yung kanyang gatas, at ito yung ating ginagamit dito, ito yung ating kasangga dito sa ating pag-aalaga. So maglalagay lang tayo ng approximately 1 kutsara. So wala naman itong overdose, so mas marami mas maganda. Pero kung gusto natin standard, 1 kutsara sa 3 kilong feeds, or di kaya 1 kutsara sa 4 na litrong tubig. So yun po yung ating pinaka-dosage nun. Yan. At syempre, para mas maparami natin yung ating binibigay na pagkain sa kanila, so kailangan na ibastante yung ating binibigay na pagkain sa kanila. Syempre, dadagdagan natin yan ng ating ginayat ng mga puno ng saging saka Padre de Agua. Yan. So para busog na busog yung ating inahin, kahit na tinitipid natin sila, so marami pa rin yung ating binibigay na pagkain. Lalagyan natin tubig para mag-incorporate lahat ng ingredients natin. Ganyan. So sa mga buntis na inahin naman, di ako naghalo ng mga ginayat ng mga gulay, no. So syempre, kinakailangan makasigurado tayo na walang magiging factor na pwedeng maka-apekto sa kanilang pagbubuntis. So kapag nanganak na sila, so ito na yung ating ginagawa. Sobrang tipid. So ayun mga farmer, nakita natin na gustong-gusto niya yung ating binigay sa kanya, no, na pagkain. So yan po yung ating darak ng palay na may halong feeds, tsaka yung may ginayat na puno ng saging, tsaka Madre de Agua. So kapag meron pa tayo dito mga talbos ng kamote, talbos ng kangkong, yan din yung ating hinalo sa kanya. At kung makikita natin sa katawan ni White Mama, yan, no, napakaraming gatas. At yung katawan niya ay parang hindi siya nanganak, no, malaki pa rin kahit na kakapanganak niya na at meron siyang pinapadede. So ibig sabihin ay okay na okay yung ating ginagawang management sa kanya. Ayan. So pang 12 na panganak ni White Mama, pero meron tayong naging problema sa kanya. So sabihin na lang natin yan sa mga susunod na mga videos, at yun na rin siguro yung magdidikta sa kapalaran ni White Mama pagka nagkataon. Takam na takam, oh. So minsan ay nalalagyan ko po yan ng asin, pampalasa. Yan, so sa ngayon okay naman siya kahit di nalalagyan ng asin. Ay sarap na sarap pa rin yung ating inahin. So update naman tayo sa ating mga beak, no. 7 days po sila or 1 week. Wala na po silang brooding lump ngayon kasi nga medyo malalaki na sila at medyo matitibay na rin yung kanilang resistensya. Ayan, no. Yan. Bilugan yung mga katawan. So tara mga farmer, turuan natin silang pakainin ng solid feeds, no. So parati ko rin itong pinapakita sa inyo, pero ngayon papakita ko ulit kung paano natin ginagawa. So dito mga farmer, meron tayo ditong nilusaw na creep booster, no. Yan, so pagkain ito para sa biik. At nalalagyan natin ito ng ating King's Vita Plus, no, na animal feed supplement. So maganda itong
ibigay sa ating mga alagang biik kasi nga meron itong probiotics na kung saan ay pinapaganda nito yung digestion or digestive system ng ating mga alaga para hindi po sila magtae. Yan, so mamaya makita nyo yan sa ating mga biik, no. Yan, so maglalagay lang tayo tapos haluin natin. Yan. So mas maganda yung pagkain na pang biik kasi nga mabilis malusaw, saka mabango siya at may iwasan natin yung pagtatay ng ating mga biik. Yan, so tara mga farmers, muna natin. So napakasimple lang nito at para sa akin ito yung isa sa mga pinaka-effective na paraan para turuan natin kumain yung ating mga biik na nasa murang edad pa lang sila. So pagkawalay natin ay marunong silang kumain at may iwasan natin yung pagkakaroon nila ng problema kapag nabenta na natin sila bilang mga biik. So bubuhatin na natin yung ating biik. Importante dito ay mapatikim na natin sila ng lasa ng feeds para na sa ganon ay unti-unti nila itong magustuhan. So gamit ang liri natin, yan, papatikim na natin sa kanya. Ganyan. Okay. Yan, so okay na po yan. Yan, o. So pwede natin gawin ito 2 to 3 times a day para mas lalo maging effective yung ating pagtuturo sa kanila. So kapag nakita na natin na medyo kumakain na rin sila at nakikisalo sila sa kanilang nanay, so ibig sabihin ay unti-unti na silang natututong kumain, so pwede natin itigil yan. So actually tumatakbo po yan ng mga 5 to 7 days yung pagtuturo natin bago sila matuto. So syempre konting tiyaga lang. So yung iba kasi ginagawa nila isang beses lang nila tinuturuan at yun, nagrereklamo bakit hindi raw marunong kumain pa yung kanilang mga bikes na pinawalay natin sila. So isang paraan pa ng pagtuturo natin ay pinapahid natin ito sa dede ng ating mga inahin at sa tuwing dumidede sila ay doon na nila malalasahan or matitikman yung lasa ng feeds. At kung meron kayong oras, so pwede nyo balikan yung ating mga videos ng nakaraan na ginawa. So pinakita natin dyan yung paano natin tuturuan yung ating mga bikat na nasa murang edad pa lang ay marunong kumain. So sa pagtuturo na pagkumakain ng ating mga alagang biik, so huwag natin purasin, no? So sa unang araw pwede natin gawin yan isang beses, araw-araw, 2 beses, hanggang sa pangatlong araw, so pwede natin 3 beses rin. Kasi nga kapag binigla natin yan ay baka magkaroon tayo ng problema na kagaya ng pagtatay. Okay, so ito yung mga farmer yung palatandaan na hindi nakaranas ng pagtatay yung ating mga biik, no? Yan. So tuyong-tuyo yung kanilang puwet. So 7 days na ngayon pero hindi natin sila nakitaan ng signs ng pagtatay. So ganun kaganda gamitin yung King's Beta Plus sa ating mga alaga, no? Sa mga inahin, fatteners, or na sa mga biik, so pwede. 3 days, pwede na natin silang painumin ng King's Beta Plus. Yan. So ayan, no, nakita natin ubos na ubos ni White Mama yung ating binigay na pagkain sa kanya. Yan, at maya yan ay magpapadede na yan yung sa kanya mga biik. So pinasok pa rin natin para hihiga na yan. At yung tira natin na manilusaw na feeds, yun yung ating ilalagay sa kanyang mga dede para doon na matitikman ng ating mga biik yung ating tinulang ng feeds. So yung mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood at sa mga nagtatanong nga pala kung saan mabibili yung King's Beta Plus Animal Feed Supplement na gamit natin dito. So pwede kayong mag-check sa mga agri-based supplies na malapit sa inyong lugar, or pwede kayong umorder through Shopee or Lazada. So online po yan, pwede kayong umorder. At pwede rin kayong mag-message sa kanilang Facebook page ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement. So ayun, sana po ay nasagot natin yung tanong ni Sir Kuya Buddy, no? So para sa karagdagang mga detalye ng ating mga ginagawa dito na pag-alaga ng mga inahin at mga biik, so pwede nyo balikan yung ating mga videos na ginawa, no? At pwede rin kayong mag-message sa atin or pwede kayong mag-comment sa ating comment section. At abangan nyo po, baka isa na rin po yan sa magiging topic natin dito sa ating mga susunod na mga vlogs. Okay, so bago namin tapos ay shoutout mo tayo sa ating mga solid subscribers, solid na supporters na lagi nag-aabang sa lahat ng mga FW na laging tumatangkilik at na-inspire sa ating mga ginagawa dito. Yan, so shoutout po sa inyo. Shoutout tayo kay Sir Kuya Buddy sa nagtanong sa atin. So maraming salamat po sa patuloy na suporta at panonood ng aking mga videos. Karoon din po kay Sir Joram Castor, kay Ma'am Minerva Bustamante, kay Joseph Garisa at kay Sir Jay Basilio ng team ng King's Beta Plus. Maraming salamat po. Karoon din po kay Sir Kenneth Adrian Takdora, kay Sir Rodrigo Esplana, kay Ma'am Josephine Namok, maraming salamat po. Kay Sir Porteliano Fredo, kay Ma'am Milanie Gusi, karoon din po kay Sir Macdo Allen, shoutout po. Kay Sir Jonal Balate, kay Sir Marnel Galet ng Ilocos,
Ganun din po kay Sir Carl Malinaw, kay Sir Marvin Gerarcas watching from Israel, kay Sir Melvin Agonia ng Nipawa, Canada, kay Ma'am Mining Bebay, ganun po kay Ma'am Michelle Gam Samson, at kay Sir Ariel Dura ng Antique. At shoutout din sa lahat ng empleyado ng City Hardware Tigayon at ganun din sa City Hardware Tuting Reyes. Yan, so maraming salamat po kila Sir Jamel Imbate, kay Sir Benedict Olaco, ganun po kay Sir Monching, kay Sir Jocasi Villanueva, at kay Sir Jaydan Maribuho. Yan, so maraming salamat po. Pa-subscribe din ang mga farmer at pabisita sa mga YouTube channel nila Tigban Farm TV, Agriwen Adventures, Sir Agribel's Vlog, Probinsyanang Magbaboboy, shoutout po kay Sir Madiskating Situring at kay Ma'am Lynn from D. So yung mga farmer, maraming salamat sa panonood. At sa mga gusto po shoutout, comment lang kayo sa ating comment section para may shoutout kayo sa ating mga next vlog. At sa mga hindi po nakapag-subscribe, ay pa-subscribe na lang din po para lagi po kayo updated sa mga gagawin po natin mga videos, mga tips, tutorials, mga farming ideas, ang sana pwede natin pagkakitaan. So Merry Christmas po ulit sa ating lahat at wishing you all a prosperous New Year. At hanggang sa muli, happy farming!